Hello, what's up guys? Yudong Place nagbabalik para sa ating panibagong content. Sa video na to guys, i-share ko lang sa inyo yung update sa sa crafting ko sa Earth Spirit Treasure and kung ano ba yung mga ginagawa ko as F2P na habang kinakraft ito. Pero guys, nabuo ko yung materials ko sa Earth Spirit Treasure mga 2 weeks mahigit ata. Ayan, almost 3 weeks ko din yun. Bago tayo mag-start, kung di ka pa na-subscribe, baka naman turn on mo din yung notification bell para lagi kang updated sa susunod nating content. Ayan, kung mapapansin nyo guys, dito sa Spirit Treasure guys, nabuo ko na talaga yung yung materials niya, yung steel, platinum, tsaka yung exorcism, yung isa yung kulay green. Kalimutan ko yung pangalan nun. Kaya ano ba yung ginagawa ko dito guys? Unang-una guys, nagdi-daily ako sa common field, sa field mission, domination. Minsan, nag-orbing din ako sa Mirage. Kung nakakapunta na kayo doon sa Mirage, maganda din yun na mag-orbing kayo doon kasi puro rare yung makukuha mo doon. Lahat rare, pang consti or pang crafting man. Ayan. For example, ayan, meron akong nag-grind na 400 plus or almost 500 na rare. Ika-craft ko yan into epic. Tapos syempre may mag-tradable dyan guys. Yung epic na tradable guys, wag na wag yung ibebenta kasi nga sobrang baba ng presyo at lugi din kayo doon sa di siya worth it na ibebenta kasi kung ewan ko kung sa amin lang guys, yung presyo ng rare steel sa amin or yung mga epic na mats is tig-pipiso na lang per pieces. Kaya maganda kung may extra gold kayo or sa sobra yung gold nyo kasi nakapagbenta kayo ng medyo mahal-mahal na item. Mas maganda din guys na bumibili or bibili na lang kayo ng ng epic na materials kapag nagka-crafting kayo para mas matipid kayo sa sa glittering. Ayan. Another tip ko lang guys, kapag magbebenta kayo ng materials, wag na wag nyong madaliin yung presyo ng ng tradable nyo. Ayan, for example, yung 12 gold per pieces. Di ko yun ibibenta sa gold. Kumbaga, dun ako sa 15. Ayan, kumbaga, di mo din naman kasi kailangan yung madaliin yan guys kasi mabibenta at mabibenta din yan kasi hindi lang ikaw yung nagka-craft ng legendary na equipment or ano pa man yun, Spirit Treasure. Ayan, kung mapapansin nyo guys, 12 yung presyo ng steel doon pero nabenta ko pa din siya sa halagang 15. Ayan, ganun lang yung routine na ginagawa ko guys kapag nagka-craft ako ng equipment. Lagi nyong tatandaan, magdi-daily kayo sa field mission, domination, ayan yung may rare steel at platinum doon. Tas maganda, mag-orbing kayo, tas pwede din kayo mag-summon ng shaman curse or yung sino-summon doon sa kung mapapansin nyo yung sa MS4F, yung sealing chamber doon. Ayan, madami din yung materials na makukuha nyo doon. Hopefully may natutunan kayo at nakatulong sa iyo itong video na to guys. Kung gusto nyo malaman kung ba't ito yung inuuna kong i-craft, yung Earth Spirit Treasure kaysa sa tier 4 na bracelet. Na-post ko na yan guys nasa previous videos ko guys. Ayan, kung makikita nyo. Maraming salamat sa panonood guys and huwag kalimutan mag-like and subscribe. Hopefully natulungan ko kayo and see you sa next content natin guys. Maraming salamat. Bye bye.